Ethan, nasuko pa ka na ako? Miingon ka nga mo biyahe kauban ako sa Region 7. Bati na tayo. Adto na ta. Ang Cebu ay isang pook na puno ng makulay na kasaysayan, kultura at mga tradisyon. Sa bawat sulok ng Cebu, makikita ang mga pamanang ito na patuloy na pinapangalagaan at ipinagmamalaki ng mga Cebuano. Ang Cebu na kilala rin bilang Sugbo bago dumating ang mga Kastila ay isang makulay na bahagi ng ating kasaysayan. Pinamumunuan noon ito ni Laha Humabon at dito unang lumunsad ang mga Kastila noong 1521 sa pamumuno ni Ferdinand Magellan. Ito ay may kabuoang sukat na 5,088.4 kilometrong parisukat. Ang Cebu ay binubuo ng 1,203 na munisipalidad at 5 lungsod. Kilala ang mga tao sa Cebu bilang mga Bisaya at ang kanilang pangunahing wika ay Cebuano at Sugbuhanon. Ang Bohol ay ikasampu sa pinakamalaking pulo ng Pilipinas na may malawak na 4,117.3 ektarya. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Tagbilaran at mayamang kalikasan ang matutuklasan sa kalagitnaan ng pulo, mga lambak at burol na nagpapakita ng yaman ng Bohol. Ang mga tao sa Bohol ay tinatawag na mga Bisaya at karamihan ay nagsasalita rin ng Cebuano, ngunit may mga nagsasalita rin ng Tagalog at Ingles. Ang Bohol ay mayamang kultura at nakaugnay sa ating kasaysayan at dito ipinanganak si Carlos P. Garcia, ang ika-4 na Pangulo ng Pilipinas. Ang Negros Oriental ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Negros. Ito ay may lawak na 5,402 ektarya. Ito ay may baybaying dagat na mahigit kumulang 280 kilometro. Ang mga lawa dito ay umaabot ng 133 ektarya. Ang pangunahing produkto ng Negros Oriental ay niyog, kaya kopra ang malawakang iniluluwas sa ibang bansa. Malawak din ang taniman ng tubo dito, kaya dito nagmumula ang supply ng asukal ng lalawigan at mga karatig pook nito. Katulad ng ilang lalawigan sa Region 7, ang pangunahing hanap buhay dito ay pagsasaka at pangingisda. Ang pook ng Siquijor ay limestone na ibinuga ng dagat, bunga ng malakas na lindol na nagpakalaw ng lupain sa ilalim ng dagat. Tumaas at lumutang ito hanggang sa naging pulo. Tinawag ito ng mga Kastila na Isla del Fuego o Isla ng Apoy dahil sa maraming salaginto sa pulong ito. Ang Siquijor ay matatagpuan sa pagitan ng timog kanluran ng Bohol. Ang Siquijor ay may mga lupaing kapatagan at sa gitna nito ay maburol at bulubundukin. Ang ilan sa mga katangian ng mga naninirahan sa Region 7 ay ang pagiging matapat, magiliw at relihiyoso. Kaya hindi lang ang magagandang tanawin ang binabalik-balikan dito, maging ang mga taong naninirahan dito.
Nay, mayroon kaming pagsusulit sa panitikan bukas. Maaari mo ba akong kwentuhan patungkol sa panitikan ng Rehiyon 7 o Central Visayas? Ganun ba anak? O siya, halika rito. Tumabi ka sa akin at makinig kang mabuti ha. Marami-rami itong panitikan sa Rehiyon 7. Kaya kung ako sa'yo, kumuha ka ng papel at isulat mo lahat ng aking sasabihin. Ang panitikan sa Rehiyon 7 ay binubuo ng mga bugtong, salawikain, kasabihan, kwentong bayan, awiting bayan, maikling kwento, alamat, tula, dula, nobela at parabola. Tigmo ang tawag sa bugtong sa Rehiyon 7. Ang halimbawa nito ay, sa araw murag haligi, magai murag pagi. Sa Filipino, sa araw ay parang poste, sa gabi ay parang pagi. Ang sagot ay banig. Sanglita na naman ang tawag ng mga Bisaya o taga Rehiyon 7 sa salawikain. Ang halimbawa nito ay ang samad sa kumingking, pagbation sa tibuok. Ang salin nito sa Filipino ay ang sugat sa kalingkingan, dama ng buong katawan. Diwata naman ang tawag sa kasabihan sa Rehiyon 7. Ang halimbawa nito ay ang siyahan nga ani, manuma o sa pagbunlaw sa ida, kinahangian, igpauwak. Ang salin nito, ang unang ani sa bukid o pangingisda, kailangang ipamahagi. Ang bahan o biyaw ang tawag sa awiting bayan sa Rehiyon 7. Narito ang mga awiting bayan sa Rehiyon 7. Sa Loma, awit ng Mandaragat. Hila, Holo at Hiya, awit panggawain. Kandu, awit epiko. Kanogon, awit ng namatayan. Tirana, awit sa debate o pagpatalo. Balitaw, awit ng pag-ibig. Hibuil o ibayle, awit ng paglalakbay ng mga taga-Negros. Dayegon, awit ng pangharana. Sambutani o tagulaylay, awit ng pagbitay sa kaaway. Anak, may ipapakinig ako sa iyo na dalawang sikat na awitin sa Visayas. Sa
Ngayon, dumako naman tayo sa epiko. Ang isa sa epiko na nagmula sa Bisaya ay ang epiko ng Ang Usok ng Hari sa Bukid. Ang hari sa bukid ay salaysay na hinggil sa kapangyarihan ng isang haring hindi nakikita ngunit alam na nakatira sa taluktok ng bundok ng Kanloan sa Negros. Ang haring ito ay parang bathala, nagbibigay ng biyaya at nagpaparusa. Ngayon naman anak ay pakinggan mo ang pinakasikat na alamat sa Region 7, ang alamat ng Chocolate Hills. Noong unang panahon, sa probinsya ng Bohol, parting Kabisayaan, may lupang malawak, subalit ito ay tuyot. Makikita mong biyak-biyak ang lupain kapag tag-init. Talagang pagpapawisan ka kapag napadaan ka sa lugar. Subalit, kapag tag-ulan, ito ay maputik at siguradong mababaon ng iyong paa kapag ikaw ay nakayapak. Ngunit, kung araw ng taniman ay maaliwala sa kapaligiran sa kulay ng berdeng tanawin ng puok. Ayon sa matatanda roon, may isang araw sa magkabilang dulo ng isla na may dalawang higanteng dumating. Ang isa ay nagmula sa parting timog at ang isa naman ay sa hilaga. Ang mga naninirahan doon ay nangangamba na baka magkita ang dalawa, kaya't nilisan pansamantala ng taga roon ang lugar. Sa inaasahang pangyayari, nagkita nga ang dalawang higante. Anong ginagawa mo sa aking nasasakupan? Ito'y aking pag-aari at umalis ka na. Galit na sinabi ng higanteng mula sa timog. Maghanap ka ng lugar na iyong aangkinin. Aba, ako yata ang nauna rito. At ito'y pag-aari ko na. Sagot ding galit ng higante mula sa hilaga. Ikaw dapat ang umalis. Hindi maaari ito. Ito ay pag-aari ko. Sabay padyak ng higante mula sa timog at nayanig ang lugar na parang lumilindol. Lalong hindi maaari. Mas malakas ang padyak ng higante mula sa hilaga. Noong panahong iyon ay katatapos pa lamang ang tag-ulan at maputik sa kinatatayuan nila. Ginawa ng isang higante ay bumilog ng putik at ibinato sa isa. Subalit, gumanti rin ng isa at humulma rin ng isang bilog na putik at siya ring binato sa kalaban. Walang tigil na batuhan ng binilog na putik hanggang ang dalawa ay hingalin, naubusan ng lakas at nawalan ng hininga. Tumumba ang dalawang higante na wala ng buhay. Marami ang nakasaksi sa pangyayari na taga roon. Ang sumabat sa paningin ng mga tao, ang malahiganteng bolang putik na siyang ginamit ng mga naabing higante sa pagbabatuhan. Pagkatapos ng pangyayari, nagsibalikan ang naninirahan doon, namuhay ng mapayapa at masagana. Dahil sa bulubunduking ginawa ng mga higante na kulay tsokolate na sila ring napakikinabangang taniman. Ito ang pinagmulan ng Chocolate Hills. At yan, ang kwento ng ang alamat ng Chocolate Hills. Dumako naman tayo sa kwentong bayan. Ang isa sa sikat na kwentong bayan sa Region 7 ay ang kwento tungkol kay Bonifacio Bautista o mas kilala bilang Payo. Siya ay inutusan maghanap ng bangka ng isang gobernador Silio. Pero ang ginawa niya, natulog siya sa ilalim ng bangka dahil ang katwiran niya ay inutusan lang naman siya maghanap. Hindi naman para isakay ang mga bisita. Pero sa totoo lang, inutusan talaga siya para isakay ang mga bisita na tatawid sa ilog. Hanggang ngayon, itong kwento na ito ay pasalin-salin pa rin sa mga Bisaya. Ang isa pang panitikan sa Region 7 ay ang dula. Ang unang dulang itinanghal sa Region 7 ay katulad ng mga puppet show. Ang tawag ng mga taga Region 7 sa dulang ito ay wayang at oyang at wayang purwa. Ang mga kilalang dula sa Region 7 ay pag-anito o diwata sa seremonya ng ikakasal. Pagmalaye at kulasisi, seremonya ng debate. Pangasi, seremonya ng nagiinuman. Noong ika-19 taon, naging popular ang moro-moro at linambay. Ito ang tawag ng mga taga Cebu sa komedya. Mayroon ding mga dulang itinanghal noong ika-19 taon. Ito ay Agustinian Antolin Frias, La Conquista de Cebu, 1890, Sinakulo, o ang dramatisasyon ng Resurreksyon ni Jesus at pagsalubong ng Birheng Maria, Tambola at Pastora, dulang itinatanghal tuwing sasapit ang Pasko, at Los Tres Reyes, dulang tungkol sa tatlong hari. Ang isa sa kilalang dula ng mga Bisaya ay ang pag-ibig sa lupang sinilangan o ang paghigugma sa yutang na tauhan ni Vicente Soto 1902. Ito ay isinalin ni Don Pagusara mula sa Cebuano. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tula.
May mga ilang personalidad ang kinilala sa larangan ng tula sa Rehiyon 7 at sila ay sina Vicente Ranudo, itinuturing na ama ng Makatang Cebuano; Fernando Baiser, siya ay nakasulat ng Sananoy, isang adaptasyon ng soneto sa wikang Cebuano; at si Diosdado Alesna, sumulat ng Siniloy na isa ring soneto. Ang isa sa tula sa Rehiyon 7 ay ang Hindi Ko Malilimutan, isang tula ng pag-ibig. Dumako naman tayo sa nobela. Ang unang nobelang nasulat at nabasa sa Cebu ay ang Sa Teresa noong 1852. Ito ay akda ni Antonio Obeda de la Santissima Trinidad. Ang Kalawasan ni Felimon Soto noong 1962 ay nobelang hindi natapos ilathala sapagkat hindi masyadong pinahalagahan ang mahahabang nobela noon. Si Sulficio Osorio o kilala sa sagisag na Sulpusor ang pinakatanyag na nobelista dahil sa kanyang nobelang Mga Bungsod nga Gipong Guba noong 1929. Sina Tomas Alonso, Juan Quijano at Isidro Abad naman ang nagsalin sa Cebuano ng mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Ang mga nobelista sa kasalukuyang panahon ay sina Antonio M. Abad, Edelberto Tiempo at Lina Espinamor. Sugilanon ang tawag ng mga Cebuano sa kwento. Mubong Sugilano naman ang tawag sa maikling kwento. Pinadalaganan ang tawag sa anekdota at maming ang kauna-unahang maikling kwento ng Cebu na akda ni Vicente Soto. Narito naman ang ilan sa maikling kwento na naisulat noon. Dungog ng Kamatayan, Damgo, Sa Akong Payag, Larawan, Mga Sugilanong Pilipinhon at Nang Giyanod Ako. Prosa. Ang prosa para sa mga taga Cebu ay yaong mga isinulat na nauukol sa mga meditasyon, buhay ng mga santa at santo at mga seremonyang pananampalataya. Tinatawag nila itong binarisbis. Ang mga manunulat na kilala sa larang ito ng panitikan ay sina Blas Cabada de Castro, Jose Morales del Rosario, Alejandro Espina, Emiliano Mercado at Juan Alcoceba. Ang kanilang mga naisulat ay nailathala sa mga magasin tulad ng Lamdag, Alimyon, Silao at Bisaya. At panghuli ay ang Sanaysay. Gumalaysay ang tawag ng mga Cebuano sa Sanaysay. Ang mga manunulat ng maikling kwento ay siya ring manunulat ng Gumalaysay. Ang mga magasing naglathala ng Gumalaysay ay Mga Handumanan sa Sugbo, In Memoriam ni Pantaleon V. Cardenas, Naglantaw sa Kagahapon, Bagong Kusog, El Boletin Katoliko, The Freeman, Nasud, Babaya at Bisaya. Anak, pakibuksan nga ang TV at manonood ako ng balita. Maayong adlaw bayan, na ito ang inyong lingkod, Andrea Baro, ang maghahatid ng nagbabagang report. Narito ang mga kilalang manunulat mula sa ikapitong rehiyon. Unang-una narito si Antonio Abad, isang premyadong nobelista at makata mula sa Barili, Cebu. Siya ang tinuturing na pinakakilalang nobelista ng Philharmonic Literature. Matapos ni Rizal bukod sa kanyang mga akdang Espanyol gaya ng El Ultimo Romantico at La Oveja de Nathan. Nanalo rin siya ng mga prestigyosong parangal tulad ng Zobel Prize. Ang sumunod naman ay si Estrella D. Alfon, isang dalubhasang manunulat ng maikling kwento at tula. Nag-uwi siya ng mahigit 10 parangal mula sa Balangka Awards at Free Press Literary Contest. Kahit hindi siya formal na nagtapos ng kolehiyo, naging miyembro siya ng UP Writers Club, isang patunay sa kanyang likas na talento sa pagsusulat. Kinikilala siya sa kanyang masining na paglalarawan ng karaniwang buhay ng mga Pilipino. Si Rene Stella Amper naman ang makata mula sa Bolhoon, Cebu. Nagsimula siya bilang isang makata sa Ingles na nailathala ang kanyang kauna-unahang aklat na 12 Palmas noong 1969 sa kabila ng panahong tumigil siya sa pagsusulat noong martial law. Nagbalik loob siya sa pagsusulat ng Cebuano poetry. Isa sa kanyang mga tanyag na koleksyon ay ang Payag Ibabaw sa Hangin. Siya rin ang may akda ng Turgis Cobra at iba pang likha na nagpapahayag ng masalimuot na emosyon. Isa rin siyang premyadong makata, manunulat at mandudula mula sa Bacolod City. Siya ay si Elsa Martinez Coscoluela. Lala rin siya sa kanyang dula na
In My Father House na itinanghal hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa New York, San Francisco at Kyoto. Ang dula niya ay naging opisyal na kalahok ng Asian Drama Festival sa Singapore noong 1989. Ang kanyang koleksyon ng mga tula tulad ng Katipunera and Other Poems ay nabigyan ng unang gantimpala sa Palangka Award noong 1995. Si Simeon Dumdum Jr. ay isang Cebuano na manunulat at makata. Kilala sa kanyang koleksyon ng mga tula sa Ingles. Siya rin ay pinarangalan ng Ludabay, isang asosasyon na mga manunulat sa Cebuano. Ang kanyang unang tula ay nailathala sa Hibernia, isang magazine Irish. Kilala siya sa paggamit ng Cebuano at Ingles sa kanyang mga akda na nagbibigay daan upang maipakita ang makulay na kultura at wika ng mga Cebuano. Si Ostrahelina Espina Moore o kilala bilang Luna Espina Moore ay kilala bilang isang nobilista at kuwentista sa murang edad na 12. Isinulat niya ang dulang Rizalina tungkol kay Jose Rizal, kung saan siya mismo ang gumanap bilang pangunahing tauhan sa edad na 18. Nilathala ang kanyang unang kwento, Just Like Any Dream, na nagkamit sa kanya ng gantimpala mula sa Philippine Graphic Magazine. Nakilala siya bilang isang makapangyarihang tinig sa Cebuano na may 11 nobela sa wikang Cebuano. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa De La Salle University. Si Vasco Marjorie ay kilala sa pagiging makata, guro at tagapagtubuyod ng panitikang pambabae. Nagtatag siya ng Writers Involved in Creating Cultural Alternatives or WICCA, isang organisasyon ng mga kababaihan na naglalayong tulungan ang publikasyon ng mga koleksyon ng mga naisulat ng kababaihan. Ang ilan sa kanyang mga tanyag na tula ay nailathala sa Forbidden Fruit noong 1992, isang koleksyon ng mga erotikong panitikan ng kababaihan. Mayroon din siyang sariling koleksyon ng mga tula na may pinamagatang Kung Ibig Mo or If You Desire na nagpapakita ng kanyang husay sa pagpapahayag ng damdamin at karanasan ng mga kababaihan. Bagamat hindi siya formal na sinanay sa pagsusulat ng maikling kwento, napatunayan naman ni Dionisio Gabriel ang kanyang husay sa larangan ng panitikan. Nakilala siya isang magaling na piksyonista sa Silliman Writers Workshop noong 1968 sa workshop na ito. Kinilala ang kalidad ng kanyang mga gawa at siya ay nagkaroon ng pagkakataong maglathala ng mga publikasyon tulad ng Free Press Graphic at Weekly Nation. Si Pius Cabahar ay isang multi-talented na Cebuano. Si Cabahar ay isang kilala bilang aktor, musikero, direktor at manunulat. Bukod sa pag-arte at pagtanghal bilang isang payaso, nagsulat at nagdirek siya ng mga tula tulad ng Nagun-uban sa Langit at Bertoldo Balodoy. Noong 1961, ginawan siya ng Rizal Pro Patria Award bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa sining at panitikan. Siya ay kilala bilang Manding Karya. Siya ay isang guro at manunulat noong panahon ng Amerikano. Siya ang unang patnugot ng babaye, isang pahayag para sa mga kababaihan, at siya rin ang may akda ng Ang Panid ni Manding Karya. Nagsulat siya ng higit 100 kwento at tula na tumutok sa mga tema ng pamilya, kababaihan at kalikasan kung saan ang kanyang obra na Gugma sa Inahan ay nananatiling tanyag sa mga Cebuano. Si Baz Lazaro ay isang Cebuanong nobilista at piksyonista mula sa Talisay, Cebu. Siya ay kilala sa kanyang pagsusulat sa 3 wika, Ingles, Tagalog at Cebuano. Nagsalin siya ng higit 50 nobela at maikling kwento mula sa Tagalog patungo sa Cebuano, na nagambag ng malaking pagpapayaman ng panitikang rehiyon. Isa siya sa mga nagsulat sa Ingles to Filipino, Cebuano to Ilonggo Dictionary na nalathala noong 1970. Siya ay kagalang-galang na manunulat at manlalathala mula sa Cebu. Si Vicente Rama ay kilala rin bilang ama ng Cebu City Charter sa larangan ng panitikan. Sinulat niya ang mga nobela Rawan 1921, Doña Marcosa 1947 at Si Bad ni Bathala noong 1948. Tinatag din niya ang mga papahayagang Nueva Fuerza at Bagong Pusog na naging tanyag sa Visayas at Mindanao. Si Napoleon Ramos ay kilala bilang isang mamahayag at manunulat ng maikling kwento. Ang kanyang mga likha ay nailithala sa iba't ibang publikasyon tulad ng Philippine Free Press at ang pahayag The Carolinian. Isa sa kanyang tanyag na sanaysay ang Cebu's New Facade ay ilathala sa The Sentinel noong 1949. Si Buenaventura Rodriguez ay isang tanyag na manunulat ng Cebuano, dramatista at tagapagtaguyod ng kulturang Bisaya. Sumulat siya para sa La Vanguardia ng Maynila at lumikha ng mga dulang Inday, Nini, Dinihan at Pahiyom ay tinatanghal hindi lamang sa Cebu kundi maging sa Maynila at ilang bahagi ng Mindanao. Isa sa kanyang pinakamatagumpay na akda ay ang Lapugma na
nagamit ng prestihiyosong Nobel Prize, isang parangal na ibinibigay sa mga natatanging manunulat sa wikang Kastila sa Pilipinas. Pinamumunuan niya ang literary apprentice bilang editor noong 1956. Si Godofredo M. Roveros ay miyembro rin ng UP Writers. Bukod dito, naging editor din siya ng Sunday Times Magazine mula 1957 hanggang 1964 at ng Bisaya mula 1961 hanggang 1963. Ang kanyang maikling kwento na The Boy Who Knew Death ay nanalo sa Weekly Nation Short Story Contest noong 1966. Siya ay kinikilala bilang ama ng literaturang Cebuano at ama ng malayang pamamahayag, si Vicente Soto. Sa Pilipinas, siya ang nagtaguyod ng unang pahayagan sa Cebu noong 1899, ang La Justicia na lumaban sa pananakop ng mga Amerikano. Nang ipasara ito, inilunsad niya ang El Nacional at El Pueblo na nagpatuloy sa pagpapahayag ng diwa ng kalayaan at laban sa diskriminasyon noong 1901. Itinatag niya ang SUGA, ang unang pahayagang Pilipino sa Cebu at nagpatuloy sa kanyang advokasya sa pamamagitan ng The Independent sa Maynila. Si Artemio Taldena, isa siyang guro sa panitikan sa Foundation University sa Dumaguete at naging aktibo sa pagsusulat ng at dula. Ang kanyang tulang What is Life, We Lead and Live ay unang nailathala sa Sands and Coral noong 1957. Bukod sa pagsusulat, nailathala ang kanyang mga akda sa iba't ibang pahayagan at publikasyon sa mga paaralan. Ang kanyang kontribusyon sa literatura ng rehiyon ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagpapayaman ng kultura at edukasyon ng mga kabataang manunulat. Si Edelberto R. Tiempo ay kilalang manunulat at guro na isang pambansang alagad ng sining sa panitikan. Tumanggap siya ng mga prestihiyosong parangal tulad ng Rockefeller at Guggenheim Fellowship Award na nagbigay daan sa kanyang pagtuturo ng maikling pagsusulat sa iba't ibang universidad sa Amerika. Publish siya ng maraming maikling kwento at nobela kabilang ang kanyang nobelang A Watch in the Night na muling nailathala sa Amerika bilang Cry Havoc at More Than Conquerors na tumatalakay sa kanyang karanasan noong panahon ng digmaan laban sa mga Hapones. Siya ang kabiyak ni Edelberto R. Tiempo. Si Eddie Tiempo ay kinikilala bilang isa sa mga haligi ng maikling pagsulat sa Pilipinas. Nagpatuloy sa pagsusulat ng mga tula at maikling kwento, kilala sa kanyang mga nobelang Looking Through the Window Pane na nakatulong upang makilala siya bilang isang makata at kritiko ng panitikang Ingles. Honorero si Veloso, bagamat natapos niya ang pag-aaral na sa pagtugtog ng piano at sining, mas nakilala siya sa kanyang pagiging manunulat sa Universidad ng Pilipinas. Isa sa mga manunulat na lumikha ng makabuluhang mga tula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang mga tula ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamahuhusay na likha ng kanyang panahon. Ang mga likha ni Veloso ay kilala sa kanilang malalim na damdamin at masining na pagsasalarawan ng mga karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. At iyan lamang ang ilan sa mga manunulat na nagbibigay liwanag sa yaman ng panitikan ng Rehiyon 7. Sana ay maging inspirasyon sila sa atin upang ipagpatuloy ang ating mga kwento. Para sa iba pang balita, manatiling nakatutok sa aming Rehiyon 7 TV. Ako po ang inyong lingkod muli, si Andrea Joy Baro. Maraming salamat! Ang panitikan ng Rehiyon 7 ay mayaman sa mga natatanging katangian na nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng rehiyon. Karamihan sa mga panitikan ay nakasulat sa wikang Cebuano na nagbibigay ng natatanging tunog at estilo. Malaki ang impluwensya ng Kristyanismo at ang kagandahan ng mga isla at dagat ay madalas na inilalarawan sa mga akda. Mahalaga ang panitikan dahil ito ay nagsisilbing tagapag-ingat ng kultura at tradisyon, nagbibigay ng kaalaman at tumutulong sa pagbuo ng identidad ng mga tao sa rehiyon. Ang pagbabasa ng mga akdang ito ay tumutulong sa pag-unawa sa kultura, pagpapabuti ng kasanayan sa wika at pagpapalakas ng nasyonalismo.